10 halaman na kayang makapanakit ng tao at hayop. Maraming naggagandahang uri ng mga halaman na pwedeng i-display sa mga hardin, sa mga pasyalan at sa mga tindahan. Gaya na nga lang nito. Ito'y isang kilalang uri ng bulaklak na tinatawag na Brahma Lotus, kung saan isang beses nga lang itong mamulaklak kada isang taon. At sinasabing ang bulaklak na din na ito ay sumisimbolo sa purity at divinity. Pero maiba nga tayo, hindi lahat ng halaman ay safe itanim o alagaan. Oo, tama ka. Dahil meron pong mga halaman na napakadelikado na kayang makapanakit ng tao at mga hayop. At yan nga tatalakayin natin sa video na ito. Dito naghanda kami ng 10 mga halaman na di mo dapat lapitan o alagaan dahil napakadelikado. This is Arvin Polo TV. Once again, please subscribe for more video updates. Kaya naman simulan na nga agad natin. Number 10. Atropa belladonna. Ang Atropa belladonna o mas bantog sa tawag na deadly nightshade ay may ibig sabihin sa Italia na magandang babae. Noong unang panahon ng bulaklak na ito ay ginagamit bilang isang makeup o eyeshadow sa mga mata. At kung titignan mo ka lamang itong simpleng halaman na may mga violet na bunga at bulaklak. Pero isa itong klase ng halamang may mataas na toxins o lason. Ang Atropa ay nakikita kalimitan sa mga bansa ng Europa, Hilagang Afrika at Kanlurang Asya. Dagdag pa, ito'y kabilang din sa pamilya ng Solanaceae na kinabibilangan din ng mga kilalang halamang gulay gaya ng kamatis, patatas at iba pa. Pero nasan nga ba ang laso ng Atropa? Ang lason ng halamang ito ay makikita sa bunga at dahon. Oo, ang lason gaya ng atropine, scopolamine ay present sa halamang ito. At pag nadali ka nito, kaya nitong pataasin ang blood pressure mo, tutuyuin din ito ang labi mo, at posible ka ring magkaroon dito ng temporary blindness o pagkabulag. Pero sa kabilang banda, ang Atropa ay ginagamit bilang main ingredient sa paggawa ng gamot para sa pamamaga at pananakit ng mga muscles. Number 9. Ricinus communis, castor bean plant. Ang castor bean plant ay kilala dahil sa castor oil na maaaring kunin mula sa mga buto niya. At may scientific name itong Ricinus communis. At ang halamang ito'y mabilis lamang lumaki sa loob ng ilang buwan. Ito'y kayang humaba hanggang 4.5 meters at ang dahon nito'y may 8 fingers na color green at minsan kulay pula. Ang bunga ng castor bean plant ay bilog na matitinik na parang rambutan na may maliliit na buto na maraming kulay. At ang buto nito'y ginagamit bilang pang-extract sa langis at maging castor oil. At marami nga rin itong benepisyo gaya ng pangangalaga sa balat at pagpapakapal ng buhok. At ang mga buto nga rin ito ay naglalaman ng ricin. Ang ricin ay isang potentially toxic protein. At ang hindi tamang paggamit sa buto ng castor bean plant ay pwedeng maging sanhi ng pagdudumi, pagsusuka at pag hindi maagapan maaaring maging katapusan mo na. Yun pa man, ginagamit pa rin ng ilang mga castor bean plant bilang isang magandang dekorasyon sa mga hardin. Dahil nga naman sa ganda ng kulay ng bunga nito. Dagdag pa rito ang mga ito rin ay kalimitang tumutubo sa mga may init na bansa gaya ng Africa at India. Number 8. Wolfsbane. Ito ay isang uri ng halamang mayroong mga bulaklak at binasay ang pangalan niyang wolfsbane dahil sa mga dahon nga nitong malakuko ng isang wolf. Ang mga bulaklak nito ay mayroong hugis paro-paro at may iba't ibang kulay gaya ng violet, red at yellow. Ang wolfsbane ay isa sa mga pinaka-nakakalasong halaman sa mundo. At ang lasong makikita sa halaman na ito ay tinatawag na aconitine. At pag kinain mo nga ito, ito'y magdudulot sa iyo ng malubhang sintomas gaya ng pagsusuka, pagtatae, pamamaga ng lalamunan, pagka-irritate sa balat at ang pinaka-worst case scenario, pagkamatay. Number 7. Digitalis purpurea, foxglove. Ang foxglove ay ang cute na bulaklak na maliliit na mukhang bell na trumpet na kulay violet. Ito ay native sa Europe, Western Asia at Northwestern Africa. At tinatawag itong foxglove dahil ang salitang digitalis ay may kaugnayan sa salitang Latin na digitus. At ang digitus sa may Latin ay nangangahulugang daliri o finger sa English. At tumataas ang halamang ito ng hanggang 1.5 meters at may kumpol na bulaklak na may kulay violet siya. Liban dito, ang foxglove ay naglalaman ng mga chemical na kilala bilang digitalis o digitalin na may mataas na toxicity lalo na sa mga dahon, bulaklak at mga buto nito. Ito'y napakadelikadong kainin at ito'y maaaring magdulot ng mga sintomas ng intoxication gaya ng pagtatae, pagsusuka at mga problema sa puso. Gayunpaman, ginagamit din ng mga siyentipikong halamang ito para isama sa mga gamot ng may mga sakit sa puso o yung mga pusong merong irregular na pagtibok. Number 6. Nerium oleander. Ang oleander ay kabilang sa mga native na halaman sa mga bansang Africa, Asia at Mediterranean region. Ito pa ay madalas makikita sa mga lugar na mayroong mainit na klima at magandang supply ng tubig.
at napakabilis nilang lumaki at magsitubo. At kalimitang kulay pink, white, yellow at red ang mga bulaklak nito na merong nagkakapalang mga dahon na color green. At ang pangalang oleander ay maaaring nanggaling sa salitang Griego na oliandros na may kahulugang tree of good scent o punong may magandang amoy. Gayunpaman ang lahat ng bahagi ng oleander kasama na pati dahon, bulaklak at mga buto nito ay naglalaman ng mga chemical na kilala bilang oleandrin na sinasabing talaga namang nakakalason. At ang aksidenteng pagkain ng bahagi ng halamang ito ay maaaring magdulot sa tao ng mga sintomas ng intoxinate gaya ng pagtatae, pagsusuka, pananakit ng tiyan at problema sa puso. At pag nakakain ka nito ng sobrang dami ay katapusan mo na. At sa kabila ng kanyang napakatinding lason, marami pa ring mga gumagamit nito para i-display sa kanilang mga landscape o i-display sa mga lugar na pampubliko. Number 5. Datura species, Angel's Trumpet. Angel's Trumpet ay isang ornament plant na may scientific name na Brugmansia. At kalimitang nabubuhay ito sa mga lugar gaya ng South America. Ang laki ng bulaklak ng Angel's Trumpet ay may sukat na 15 to 25 cm at meron din itong iba't ibang kulay gaya ng kulay white, yellow, old rose at orange. Dahil sa matamis ang scent nito lalo na sa gabi at madaling araw, maraming mga insektong naakit dito gaya ng mga fireflies, bees at iba pang mga insekto. At ang mga dahon naman ito ay may hugis oval o bilog na malakulay green. Gayunpaman di ka dapat malinlang sa matamis nitong amoy dahil ang laso nito ay talaga namang napakadelikado. Ang laso ng Angel's Trumpet ay naglalaman ng mga alkaloid gaya ng scopolamine at atropine na maaaring magdulot ng malubhang pagkakalason pag nakain mo. At ang mga sintomas ng pagkakalason ay maaaring magdulot ng hallucinations, paralysis, delirium at maging kamatayan. At dahil sa kanyang lason ng mga halamang ito ay dapat ilayo sa mga bata at mga alagang hayop. Number 4. Euphorbia species, Spurge. Ang spurge ay tumutukoy sa isang grupo ng mga halaman na kinabibilangan ng pamilya ng Euphorbiaceae. Ito ay kilala rin bilang spurge family. Ang halamang ito ay makikita sa iba't ibang bahagi ng mundo at meron din itong iba't ibang laki, hugis at itsura. At ang mga halamang ito ay kadalasang tinatanim bilang isang ornamental plant. At FYI, ang spurge ay may saglitang buhay lamang. Tumatagal lamang ang buhay niya ng hanggang 6 to 12 months at natutuyo na ito pagkatapos. At kalimitan sa mga ito ay mayroong madalambot na mga sanga at mga dahon. At makikitang may kulay itong kadalasan na kulay green, red o violet. At mayroon pa nga itong tinatawag na latex sap or pagkakaroon ng malamilky o malagkit na katas sa galing sa mga tangkay o dahon o parang mga dagta. At ang mga dagtang ito pag napunta sa balat mo ay mai-irritate ang balat mo at kapag naman napunta sa mata mo, maaari kang mabulag. Karaniwan itong nagliliitang mga halaman na hindi napapansin ng mga tao. Kaya naman pag nakita mo ito, wag mo itong hahawakan. Number 3. Stinging nettle. Ang stinging nettle ay merong scientific name na Urtica dioica. Ito rin ay isang halamang herbaceous na makikita sa maraming bahagi ng mundo. Ang herbaceous ay term na ginagamit ng mga halamang walang matigas na katawan o woody na bahagi. Ang halamang ito ay may lasong tinatawag na histamine o acidong formic na pwedeng maging sanhi ng pangangati o pamumula ng balat, kaya nga ito tinatawag na stinging nettle. Karaniwang lumalaki ang stinging nettle hanggang 2.1 meters at ang mga dahon nito ay may hugis puso na mayroong maliliit na tinik sa mga gilid. Madaling magparami ng ganitong klaseng halaman pero wag mo nang tangkain dahil napakadelikado. Dahil FYI nakakapaso ang dahon nito. At bagamat nakakapaso nung unang panahon po, ang stinging nettle ay ginagamit sa pagkain at gamot mula pa nung mga nakaraang siglo. Ang mga dahon nito ay niluluto at kinakain at pinapakuluan dahil naglalaman daw ito ng mga bitamina at minerals gaya ng iron at vitamin C. Bukod pa rito, ito'y may mga potensyal na benepisyo din daw sa kalusugan na ginagamit ng mga siyentipiko sa mga iba't ibang kondisyon gaya ng allergy, arthritis at urinary tract infection. Number 2. Poison oak. Ito isang native na halaman na makikita sa may kagubatan ng North America at sa bansang Canada. Ang itsura nito ay mapagkakamalan mo lamang na isang ligaw na damo. Ito hindi lumalaki at meron lamang itong 3 hanggang 7 lobes na mga dahon. Minsan iba-iba ang kulay ng dahon nito. Merong green, red at orange. At ang lason niya tinatawag na urushiol. Ito'y may oily resin na pwedeng maging sanhi ng mga allergic reaction sa balat. Ang allergic reaction nito'y pwedeng maging sanhi din ng pamumula, pangangati, pamabaga at blisters. Kaya pag nakita mo ito, wag mo itong hahawakan. Number 1. Dieffenbachia. Ang Dieffenbachia ay isang klase ng ornament plant na kalimitang makikita sa mga opisina, sa mga bahay dahil nga sa kanyang magandang dahon. Ito'y sikat din sa pangalang dam cane o mother-in-law tongue.
Ang Diefenbachia ay kilala sa kanyang malalaki at makukulay na mga dahon. Ang kulay ng mga dahon nito ay maaaring green at may halong white at minsan yellow. At ang mga dahon niya naglalakihan na parang pwede mo nang ihambing sa may sagwan ng bangka. At FYI naglalaman ito ng isang chemical na tinatawag na calcium oxalate. At kapag ito'y kinagat o nilunok ng hayop o tao, maaari itong magdulot ng pamamaga ng bibig at lalamunan. At pwede ring magdulot sa iyo ng pansamantalang pagkabulol o dampness. Kaya nga ito tinawag na damp-cane. Ang bahagi ng halaman na ito, lalo na ang mga dahon at mga tangkay, naglalaman din ng mga toxins gaya ng calcium oxalate na maaaring maka-irritate at makasugat sa balat kapag nahawakan.